Isa na namang insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Dalawang sundalong Pinoy ang sugatan matapos silang paluin ng sagwan at baton ng mga tauhan ng China Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Kinundina ng gobyerno ng Pilipinas ang naturang insidente at gagawan daw ng karampatang aksyon ng Department of Foreign Affairs. May unang balita si Jonathan Andal. Sa bahaging ito ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, nakuna ng panghahampas ng sagwan at baton ang nasa mas malaking motorboat mga tauhan ng China Coast Guard. Habang mga taga-Philippine Navy naman ang nasa maliit na rubber boat, gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahahabang mga pamalo na itulak palayo ng CCG ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang video. Ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, 2 sundalo ang nasugatan, kabilang ang isang nahataw sa ulo gamit ang kahoy na baton ng China Coast Guard. Binigyan ng sundalo ng first aid at pinag-aaralan kung isa sa ilalim siya sa medical evacuation. 2 tropa natin na injured, yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Nasira rin ang rubber boat ng Philippine Navy. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Sabi ng AFP, mula sa China Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre, ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may mga nakaistasyong Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boat ang mga sundalong Pinoy pero kalmado at hindi raw sila nangahamon sa ginawa nilang pagpapaalis. Bagamat ginagawa ito sa ating mga kasundaluhan, mataas yung kanilang moral at sila ay magpapatuloy sa pagpapatrolya at pagwawagayway ng ating bandila sa West Philippine Sea. Ang aksyon ng China Coast Guard tinawag na assault ng AFP. Inilagay daw nila sa alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa kabila raw ng anilay karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ng kanilang misyon sa loob ng Exclusive Economic Zone. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang dagat sa ilalim ng international law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito. Ang ating Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na raw sa AFP kaugnay ng insidente. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Sabi pa ng DFA, hindi katanggap-tanggap ang anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel. Ang insidente sa Ayungin Shoal nangyari ilang araw lang matapos maghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa AI-generated video ng state-owned newspaper ng China na nagpapakitang unggoy ang Pilipino. Hindi pa malinaw kung kabilang ito sa pag-uusapan sa nahatakdang pagpupulong ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Yes, I have knowledge that the Secretary will have a meeting with the Foreign Minister of China. But as regards their discussions, of course, I don't want to preempt what they will discuss. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Para sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga tauhan ng China sa Ayungin Shoal. Lalo lang daw nitong pinalala ang tensyon at peligro sa gitna ng dagat. Ang Chinese Embassy naman naglabas din ng sarili nilang kuha ng insidente. Ayon sa kanila, mga Pilipinong sundalo raw ang naunang nanghampas gamit ang mga sagwan at mahabang stick. Kaya wag daw baliktarin ng Pilipinas ang naratibo. Muli ring iginit ng Chinese Embassy na bansa nilang may karapatan sa Ayungin Shoal na tinawag nilang Ren Ai Jiao.